Ang napakalakas at hindi mapigil ang enerhiya mula sa kanyang breakthrough ay dumiretso pataas at sumabog sa mismong bubong ng kanyang vilya, na nag-iwan ng isang malaking butas papunta sa kalangitan. Sa loob ng sira-sirang silid tulugan, habang napapaligiran ng mga guho, ang dagwang mukha ngunit nagtagumpay at golek na si Suhong ay humiga muna upang magpahinga sa ibabaw ng kanyang sirang kama. Binuksan niya ang kanyang system interface at hindi napigil ang mapangiti nang makitang opisyal ng umangat at nag-evolve ang kanyang overlord physique patungo sa mas mataas na antas, ang profound stage. Gayunpaman, mabilis na napalitan ng pagkagulat ang kanyang ngiti nang mapansin niyang ang halaga ng pagpapa-upgrade nito ay tumaas ng 10 beses kumpara noong una. Matapos gumastos ng 100 martial Dao points para lamang subukan kung paano ito gumagana, doon niya napagtanto na ang pagpapasagad sa panibagong antas na ito ay mangangailangan ng napakalaking 100,000 points. Dahil sa naisip niyang sapat na at napakatibay na ng lakas ng kanyang katawan sa ngayon, pinalipas muna niya ito at ibinaling ang kanyang buong atensyon sa pagpapataas ng kanyang base stats. Muling nagliwanag ang kanyang buong katawan habang bumabalot dito ang isang maliwanag na asul na enerhiya. Dahan-dahan niyang itinulak pataas ang kanyang espiritual na kapangyarihan hanggang sa umabot ito sa 1800, na opisyal na nagdala sa kanya sa high stage ng tier 3. Pagkatapos nyun, salamat sa panibago at mas matatag niyang katawan, naging napakadali na lamang para sa kanya na itaas din ang kanyang chi at dugo patungong 1825. Sa isang iglap lamang, opisyal nang naging isang tunay at ganap na high stage tier 3 martial artist si Suhong. Dahil sa matagumpay na pag-angat ng kanyang antas, naramdaman ni Suhong ang labis na kaginhawaan at matinding sigla sa kanyang buong katawan. Sa matinding kagustuhang masubukan ang bago at napakalakas niyang kapangyarihan, agad siyang nagtungo sa kanyang pribadong silid pagsasanay at inutusan ang kanyang sparring puppet na simulan ng isang matinding hand-to-hand combat. Sumang-ayon ang training puppet. Sa isang iglap, mabilis at marahas na sumugod ang makina patungo sa kanya habang nagpapakawala ng isang napakabilis at napakabigat na patama. Ngunit sa halip na umilag o humakbang paatras, sinalubong ito ni Suhong ng harapan gamit ang sarili niyang malakas na suntok. Nagtagpo ng napakalakas ang kanilang mga kamao sa gitna ng silid, ngunit ang nag-uumapo at pinag-iba yung lakas ni Suhong ay napatunayang masyadong napakatindi para sa makina. Ang mabigat at bakal na puppet ay walang laban na tumilapon paatras at hamampas sa kabilang dulo ng silid. Habang nakatitig sa kanyang sariling kamay, napangiti ng may pagkamangha si Suhong nang mapagtantong noong isang araw lamang ay kailangan pa niyang ibuhos ang buo niyang lakas para lamang makatapat ang puppet na ito, ngunit ngayon ay nadurog at natalo niya ito gamit lamang ang 60% ng kanyang kabuoang lakas. Buong kumpiyansa niyang nahulaan na kahit ang isang ordinaryong tier 4 na fighter ay tiyak na hindi na makaliligtas o makakatagal kapag tinamaan ng isang buong lakas na suntok mula sa kanya. Subalit ang kanyang ipinagmamalaking sandali ay mabilis na naputol nang biglang magsalita ang sirang robot at inanunsyo ang repair fee na nagkakahalaga ng halos 37 milyong barya. Agad na nagpanik at napahawak sa ulo si Suhong, kaya mabilis niyang itinatanong kung kailangan ba talaga niyang bayaran ang napakalaking halagang iyon mula sa sarili niyang bulsa. Ngunit ang sirang makina ay nautol-utol at nagpaliwanag na ang akademya naman pala ang sumasagot sa lahat ng maintenance costs at repair fees, na nag-iwan sa kanya ng labis na kaginhawaan at malalim na buntong hininga. Mismong sa sandaling iyon, may narinig siyang isang malakas na tawag mula sa labas ng kanyang vilya. Nang buksan niya ang kanyang pinto sa unahan, nadatnan niya ang isang malaki at seryosong grupo ng mga estudyante na balisa at naghihintay sa kanya. Dito na inihatid ni Wang Tiantuo at Xiaonan ang isang napakatinding balita, opisyal nang sumalakay at lumusab ang napakalaking hukbo ng mga halimaw sa kanilang sariling lalawigan, at isang malawakang digmaan ang kasalukuyan ng nagaganap. Nabigla at natulala si Suhong nang mapagtantong ang kanyang tiyo at tiya ay naipit at nasa matinding banta sa mismong gitna ng danger zone. Samantala, sa napakalayong pangunahing linya ng depensa ng lungsod, isang dambuhalang bitek sa lupa ang biglang sumabog at bumukas, at mula rito ay bumahaw ang walang katapusang hukbo ng mga nakatatakot na halimaw patungo sa larangan ng digmaan. Isang demon commander ang nanguna sa paglusob habang galit na nag-uutos sa kanyang mga tauhan na paslangin at walang awang ubusin ang bawat taong kanilang makikita. Ang sunod-sunod at malalakas na pagsabog ay mabilis na yumanig sa matataas at matitibay na pader ng lungsod.
Mataas sa kalangitan, si Grandmaster Qin Tianli ay nakipagpalitan ng matitinding patama laban sa isang napakamakapangyarihang lobong halimaw. Galit niyang pinagbintangan at isinigaw sa mga mananalakay na lumabag sila sa kasunduan at mga tuntunin dahil sa direktang pag-target sa mga kabataang tao. Ngunit pinagtawanan at inuyam lamang siya ng lobong halimaw, sabay sigaw na ang mga taong patay na ay hindi na nangangailangan pa ng anumang tuntunin. Hindi kalayuan sa kanila. Sumigaw si Wang Qingshan sa kanyang mga kaalyado na hawakan at patatagin ang linya ng depensa habang tinatapos niya ang kanyang sariling kalaban. Masayang sinabi ng batang si Jiang Lin sa matandang lalaki na magpahinga na lamang muna ito at ipaubaya sa kanya ang laban, habang iginiit na hindi na niya kailangan ng tulong ng iba. Pinatunayan niya agad ito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang dambuhalang alon ng asul na kidlat na Samira at sumabog sa isang napakalaking grupo ng mga halimaw sa loob lamang ng isang iglap. Buong kumpiyansa at magkasamang nakatayo sa ere, ang mga human grandmasters ay napanatili ang kanilang posisyon upang protektahan ang lungsod. Sabay-sabay silang nagtaas ng isang napakalaking defensive barrier na may hugis ng isang nagliliwanag na kulay rosas na lotus na nakabalot sa mga gintong kadena, na matagumpay na hamarang sa isang higanteng asol na energy blast at pumihil sa paglusob ng hukbo ng mga halimaw. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Qin Tianli ang isang bagong at mas nakatatakot na banta na bumababa mula sa nagliliwanag na kalangitan. Dalawang may pakpak na kalaban ang mabilis na dumating sa larangan ng digmaan habang naglalabas ng napakalakas at nakakatakot na enerhiya. Dito na napagtanto ni Wang Qingshan na ang labanan ay hindi na pantay ngayong ang panig ng mga tao ay naungusan at naisahan na sa bilang ng mga matataas na mandirigma. Sinasamantala ang pagkakataong iyon, ang Cyclops na halimaw ay malakas na tumawa at hamampas ng napakabigat gamit ang kanyang higanteng pangpukpok, na nagpilit kay Wang Qingshan na mapa-atres at dumpensa na lamang. Mismong habang lumalala at nagiging masama ang lagay ng labanan para sa mga tao, isang napakalaking nagliliwanag na asul na mukha ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng buong lungsod. Ang lobong halimaw ay agad na natigilan at nanigas sa purong katatakutan dahil sa napakalakas at nakatutulig na pressure na nagmumula rito. Samantala, si Qin Tianli naman ay buong siglang naghihiyaw at nagdiwang nang makilala ang pagdating ng isang human tier siyam na powerhouse. Mabilis na nagpakawala ang dambuhalang mukha ng isang napakalakas na energy strike mula sa langit upang protektahan at iligtas ang mga human warriors sa ibaba. Ang dambuhalang projection na iyon ay pagmamayari ni Dai Li, isang napakamakapangyarihang elder na kalmadong nakaupo sa malayo. Ngunit mabilis ding gumanti ang panig ng kalaban ng isang higanteng gintong projection ng isang may pakpak na nilalang ang biglang tumaas at lumitaw mula sa gitna ng hukbo ng mga halimaw. Ang gintong figurang ito ay nagpakawala ng babala kay Dai Li na hayaan na lamang ang mga mas mababang ranggong mandirigma na maglaban at humawak sa digmaan, sabay banta na wawasakin at buburahin niya ang buong lungsod kapag naglakas loob pa itong manghimasok o makialam. Nang marinig ang banta, labis na nabigla si Dai Li nang mapagtantong ang kaaway ay talagang nagdala ng dalawang tier siyam na powerhouse para sa digmaang ito. Agad niyang binalaan sina Wang Qingshan at Qin Tianli na mag-ingat at maghanda. Marahas na ibinangga ni Wang Qingshan ang kanyang asul na energy sword laban sa higanteng sandata ng Cyclops. Sa hindi kalayuan, sinipa naman ni Qin Tianli ang lobong halimaw palayo at nang uuyam na pinalayas at tinukso ang dalawang bagong may pakpak na mandirigma bilang mga ibong tao lamang. Ang kanyang tahasang insulto ay agad na nagpalabas ng galit sa kalaban. Sa matinding galit sa ibinigay na palayaw, ang lalaking may gintong pakpak ay mabilis na sumugod at nagpatama ng isang napakasakit at napakalakas na sipa. Ang lakas ng patama ay nagpatalsik kay Grandmaster Qin Tianli na marahas na bumagsak sa lupa. Habang pinapahid ang dugong umaagos mula sa kanyang bibig, inamin ni Qin Tianli na ang pisikal na lakas ng kalaban ay talagang nakatatakot. Bago pa man makabawi ang mga tao, isang mabilis na ulan ng gintong energy blasts ang masaganang bumagsak mula sa itaas. Ang atake ay direktang tumama sa panig ng mga tao, na nagpabagsak kina Wang Qingshan, Jiang Lin, at isa pang Grandmaster mula sa ere patungo sa lupa. Habang bumabagsak, doon nila napagtanto na ang dalawang may pakpak na kalaban ay mga Tier 7 Grandmasters din pala. Nang bumagsak sa lupa, si Jiang Lin ay nahirapang tumayo habang sugatan at sinabi sa iba na kailangan na talaga nilang itaya ang kani-kanilang mga buhay sa araw na ito.
Isang dagwang Wang Qingshan naman ang buong pusong sumang-ayon. Dahil alam niyang masyado na siyang matanda upang mag-rank up pa uli, napagpasyahan niyang ang makatagpo at makapatay ng ilang kalabang Grandmasters bago siya mamatay ay isang napakasulit na deal. Tumatangging sumuko, ang mga Grandmaster ay sabay-sabay at buong tapang na sumugod pabalik sa laban. Ngunit bigla, isang napakalaking alon ng asol na enerhiya ang mabilis at walang kahirap-hirap na nagtulak sa mga kalaban palayo, at isang boses ang nanguyam sa may pakpak na pares na lubos na nagpagulat sa kanila. Galit na galit, ang may pakpak na lalaki at babae ay sumigaw at nagdemand na malaman kung sino ang naglakas loob na umatake sa kanila. Isang hati lamang ng segundo ang nakalipas, ang kanilang matinding galit ay mabilis na naging purong gulat at katatakutan ng isang bagong lalaki na may tatlong mata ang biglang lumitaw, at nang walang anumang kahirap-hirap, pinalipad at pinutol niya ang mga ulo ng dalawa. Nakangiti ng may buong kumpiyansa, sinagot niya ang tanong ng patay na kalaban, sabay sabing ngunit kayo pala ang humahanap ng sarili ninyong kamatayan.